Kaibigan, welcome sa ating munting channel. For more videos, please like, share, and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsimula ang palabas kay Seo. Siya ang unang itim na Aprikano na matagumpay na nagtapos sa isang unibersidad sa medisina sa France. Noong araw na iyon nang ipagdiwang ni Seo ang kanyang pagtatapos, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa African Presidential Staff. Inalok si Seo na maging personal na doktor ng African President. Kung papayag si Seo, tatanggap siya ng mataas na sweldo at marangyang buhay. Nang marinig ang ganong kagandang alok, masayang tumanggi si Seo. Mayroon na siyang plano na dalhin ang kanyang pamilya upang manirahan sa France para mas ligtas ang pag-aaral at kinabukasan ng kanyang mga anak. Habang nakikipag-hangout siya kasama ang kanyang mga kaibigan, dumating ang alkalde. Sinabi sa kanya ng kaibigan ni Seo na ang alkalde ay palaging pumupunta sa seremonya ng pagtatapos taon-taon para hanapin ang mga taong gustong manirahan at maging doktor sa kanyang maliit na bayan. Kung nais ni Seo, maaari niya itong subukan. Sino ang nakakaalam, sa pamamagitan ng paglilingkod bilang isang doktor doon, maaari siyang makakuha ng katayuan sa pagkamamamayan ng France. Nang marinig iyon, nang hindi na nag-iisip, agad na nagboluntaryo si Seo. Sa panayam, sinabi ng alkalde na ang kanyang bayan ay maliit, sira-sira, at malamig, at walang anumang espesyal tungkol dito. Higit pa rito, ang mga residente doon ay hindi kailanman nakakita ng isang itim na tao. Tiyak na hindi magiging komportable si Seo. Ngunit walang problema si Seo tungkol doon. Kumpiyansa na sinabi ni Seo na handa siyang tanggapin ang anumang kondisyon, hanggat maaari siyang maging doktor sa France. Dahil iginiit niya, hindi maiwasang tinanggap ng alkalde ang kanyang aplikasyon sa trabaho. Pagkatapos ng panayam, tinawagan ni Seo ang kanyang asawang si Anne at sinabi sa kanya na nakahanap na siya ng trabaho. Sa lalong madaling panahon, maaari nang lumipat ang kanilang pamilya upang manirahan sa France sa hilagang bahagi ng Paris. Nang marinig ang salitang Paris, labis na natuwa si Anne. Malamang na mali ang pagkakaintindi niya. Ang tinutukoy ni Seo ay isang maliit na bayan malapit sa Paris. Hindi sa Paris mismo, pero dahil sa excitement, walang pakialam si Anne, ang punto sa isip niya ay ang Paris. Ngunit hindi tulad ni Anne, ang dalawang anak ni Seo, sina Sylvie at Camille, ay mukhang hindi masyadong masaya. Dahil sa kasalukuyan nilang paaralan ay marami na silang kaibigan. Dahil sa sumali pa nga si Sylvie sa soccer team ng paaralan. Sinubukan ni Seo na kumbansihin sila na magkakaroon sila ng mas mabuting kaibigan sa France. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay lumipat ang pamilya ni Seo sa France. Pagdating nila, habang gumubuhos ang ulan, natigilan si Anne at ang kanyang dalawang anak. Lumalabas na ibang-iba ang bayan sa naisip ni Anne. Ang naisip niya ay isang mataong lungsod, ngunit medyo tahimik na nayon ito. Hindi nagtagal, dumating ang alkalde para sanduin sila. Pagkatapos ay hinatid ng alkalde ang pamilya Seo sa kanilang bagong tahanan. Nang makita ang kalagayan ng bahay, hindi makapaniwala si Anne. Hindi lang ang bahay, medyo lumang kotse rin ang bagong kotse ni Seo. Pagkaalis ng alkalde, nagalit si Anne. Bagamat simple, ang sistema ng edukasyon at ekonomiya sa France ay mas mahusay kaysa sa Africa. Mas magiging secure ang kinabukasan ng mga bata dito. Kailangan lang pagtiyagaan muna ni Anne ito, masasanay din siya sa huli. Kinabukasan, dinala ni Anne ang kanyang dalawang anak sa bago nilang paaralan. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakilala ng mga tao ang mga itim na tao, lahat ng tao doon ay tila nakatingin sa kanila dahil sa kanilang kulay. Sa kabilang banda, habang naghahanda si Seo na buksan ang klinika, isang buntis ang dumating upang ipasuri ang kanyang pagbubuntis. Ngunit agad siyang tumakbo sa takot nang makita niyang itim ang doktor. Hindi nagtagal, may tumawag sa telepono. Hiniling ng isang magsasaka kay Dr. Seo na pumunta sa kanyang sakahan ngayon din. Sa pakiramdam na ito ay isang emergency, nagmadaling pumunta si Seo. Pagdating niya sa lugar, nang makita ng magsasaka na ang balat ng doktor na itim, binaril ng magsasaka si Seo at tumakbo. Sa gabi habang kumakain ng magkasama, nagreklamo sina Sylvie at Camille na tinutokso sila ng ibang mga bata sa paaralan. Nang marinig ang mga reklamo ng kanyang anak, sa halip na pakalmeyan sila, sinabi ni Anne na huwag nag-isipin. Sa mga lansangan, napagkamalan si Anne bilang isang sinaunang tao. Hindi lang si Anne ang nagreklamo tungkol sa kanyang kapalaran, mayroon ding kwento si Seo. Na pinalaya si Seo, binaril pa, dapat na malungkot ay ang munting pamilya ni Seo, ngunit sa halip ay tumawa pa sila sa kanilang kinakaharap. Kinabukasan sa klinika, dumating ang alkalde upang itanong kung kumusta ang mga pangyayari. Sinabi sa kanya ni Seo na maayos ang lahat dahil ayaw niyang mag-alala ang alkalde. Di nagtagal, dumaan ang isa sa mga taga-nayon na nagngangalang Levin at nag-hello.
Pagkaalis ni Levin, binalaan ng alkalde si Seo na mag-ingat sa lalaki iyon. Bagamat mukhang mabait siya, talagang kinasusuklaman niya ang mga itim na mga tao. Nang hapong iyon habang pauwi, nasira ang sasakyan ni Seo. Sa kabutihang palad, isang magsasaka na nagngangalang Jin ang nagkataong dumaan at pinasakay siya. Habang nasa daan, nagkwento si Seo sa kanya kung bakit natakot ang mga taga-nayon na magpagamot dahil lang sa itim ang doktor. Nalilito si Seo kung paano niya makukuha ang tiwala ng mga tao. Pinayuhan ni Jin, kung hindi mo alam, hindi ka nagmamahal. Kaya, si Seo, bakit hindi muna niyang subukang makibagay sa mga residente? Nang marinig ang payo na ito, hiniling ni Seo na ihatid siya sa bar kung saan karaniwang nagtitipon ang mga taga-nayon. Pagkapasok niya ay tumahimik ang lahat. Sinubukan ni Seo na gawing pamilyar at makihalubilo ang kanyang sarili sa mga naglalaro ng darts. Ngunit dahil hindi siya magaling, pinagtawanan siya ng mga tao. Buti na lang at handa si Jin na turuan si Seo. Salamat sa tulong ni Jin, dahan-dahan ang tinanggap ng mga tao si Seo. Pagkalipas ng ilang araw, ginuganitan ng maliit na pamilya ni Seo at ng mga taga-nayon ang araw ng pambansang bayani ng France. Biglang bumisita ang pamilya ni Seo mula sa Africa. Nataranta si Seo at iniuwi ang kanyang pamilya. Pagdating nila, nalito ang buong family sa kalagayan ng bahay ni Seo. Gayunpaman, anuman ang kalagayan, ang pinakamahalagang bagay ay maaari na silang magkakasamang muli. Araw-araw, patuloy na sinisikap ni Seo na makibagay sa mga residente. Nang hapong iyon sa bar, habang naglalaro ng mga baraha, nagreklamo ang isa sa mga parokyano dahil sa madalas na pangangapos ng hininga. Nang makakita ng pagkakataon, iminungkahi ni Seo kung bakit hindi sabukan niyang magpagamot sa kanyang klinika. Kinabukasan, dumating ang lalaki kasama ang kanyang kaibigan na may sakit din. Natuwa si Seo noong una. Sinimulan niyang suriin ang mga ito isa-isa. Simula sa pananakit ng dibdib, sakit ng ngipin, hanggang sa pananakit ng puwit. Handa si Seo na suriin ang lahat. Ngunit pagkatapos ng pagsusuri, nang magbigay ng raise 8 si Seo, sa halip na magbayad, tumawa sila ng malakas. Tila, akala nila ay nagbibiro lang si Seo, na para bang naglalaro bilang doktor. Umalis silang dalawa. Nang gabing iyon pagka-uwi, nahihilo si Seo. Nakita niyang tumaas ang singil sa kuryente. Kinabukasan sa paaralan, gusto ni Sebi na maglaro ng soccer. Ngunit dahil siya ay bagong bata, maaari lamang siyang manood. Sa kabilang banda, nakita sa isang pulong ang ilang residente, kabilang si Levin, na humihiling sa alkalde na paalisin sa kanilang bayan ang isang itim na doktor na si Seo. Pagkatapos ng pagpupulong, dahil sa mga kahilingan ng mga residente, walang pagpipilian ng alkalde na sabihin na kung wala pa ring pasyente si Seo hanggang Pasko, kailangan niyang umalis sa nayon. Sa gabi, nagtipid ng kuryente si Seo dahil ubos na ang kanyang pera. Habang nag-good night siya, nasasaktan si Seo na makita ang pinagkaaita na kalagayan ng mga bata. Upang mabuhay, lihim na nagtrabaho si Seo sa bukid sa umaga. Lumipas ang araw, nagpatuloy si Seo sa pagtatrabaho sa bukid. Nagsimulang maghinala si Ann, kung bakit sa tuwing umuuwi ang kanyang asawa mula sa trabaho ay laging amoy baka. Kinabukasan, sinubukan niyang sundan ang kanyang asawa. Lumalabas na tama ang hinala ni Ann. Pagkatapos ng trabaho, gusto na niyang umuwi. Nagulat si Seo nang makitang naghihintay si Ann sa kanya. Nag-away tuloy ang dalawa. Sa kabutihang palad, pagkatapos maipaliwanag, sa wakas ay naunawaan ni Ann ang sitwasyon ni Seo. Kinagabihan, nang ang mga taga-nayon ay tumatambay sa bar, dumating si Jin at nagsalita sa harap ng lahat. Bakit kinasusuklaman nila si Seo dahil lang sa siya ay itim, gayong ang presensya niya bilang isang doktor dito ay napakahalaga. Bilang resulta ng walang basehang pagkamuhi na ito, handa si Seo na magtrabaho sa bukid para suportahan ang kanyang pamilya. Marahil ay hindi kabilang dito si Seo, ngunit hindi dahil ang pagiging itim na tao, ngunit dahil hindi niya karapat-dapat na italaga ang kanyang sarili sa pagtrato sa mga mangmang na parang mga biro. Nang marinig ang sinabi ni Jin, natahimik ang lahat. Kinabukasan sa palengke, pinag-uusapan ni Levin at ng mga babae ang tungkol sa klinika ni Seo. Hindi sila nang ahas na pumunta sa klinika dahil natatakot sila sa mga itim. Si Ann, na nagkataong dumaan at narinig ang usapan, ay agad na bumungad. Bakit nila sinisira ang kanyang asawa, gayong hindi pa sila nakakapunta sa klinika nito? Kahit na siya ay itim, tao rin ang kanyang pamilya tulad nila. Bigla naman silang natahimik lahat. Sa bahay, dinala ni Kamini ang kanyang kaibigan sa paaralan na may sakit sa balat. Matapos suriin, nangako si Seo na hahanap agad siya ng gamot upang gamutin ang sakit sa balat. Nang makakita ng pasyente na naniniwala kay Seo, masayang ngumiti si Ann. Pagkalipas ng ilang araw, taglamig na. Nakakakita ng snow sa unang pagkakataon, tuwang-tuwa ang pamilya ni Seo.
Ilang araw silang nagre-research. Nakahanap si Seo ng concoction at agad na nagamot ang sakit sa balat ng kaibigan ni Kamini. Hindi nagtagal, bumisita muli ang kaanak ni Seo, upang ipagdiwang ang Pasko ng magkasama. Pagkatapos mag-usap, pumunta silang lahat sa simbahan. Sa simbahan, ang pamilya ni Seo ay unang kumanta ng prayer songs kasama ang komunidad ng tahimik. Ngunit nang madala sila, nasasabik sila. Mas magaling silang kumanta. Ang mga taga-nayon ay hindi pamilyar sa ganoong paraan ng pagdarasal. Kalaunan ay nasanay at natuwa sila sa bagong paraan. Pagkatapos ng serbisyo ay nagalit si Seo, bakit sila napakaingay. Sa lahat ng oras na ito ay nagsumikap siyang gumawa ng magandang pangalan upang magtiwala sa kanya ang mga taga-nayon. Ngunit ngayon, lahat ito ay sinira ng sarili niyang pamilya. Sinubukan ng mga magulang ni Seo na pakalmayan siya at pinayuhan siya, para magkaroon ng tiwala, hindi natin kailangang maging ibang tao magpakatotoo ka. Hindi nagtagal, dumating ang isang lalaki, humihingi ng tulong habang sinasabing nanganganak ang kanyang asawa. Agad na pumunta si Seo. Pagdating niya, lumabas na ang pasyente ay isang buntis na umalis mula sa klinika noong nakaraan. Bagamat natatakot pa rin siya, ngunit dahil hindi na niya kinaya, wala siyang pagpipilian na humingi ng tulong sa itim na doktor na lagi niyang iniiwasan. Pagkatapos manganak, natunaw ang puso ng babae. Nakonsensya siya at humingi ng paumanhin dahil hindi niya naintindihan si Seo. Ang taong inaakala niyang masama ay ang kanyang anghel. Kinabukasan sa bar, masaya ang mga tao at ipinagdiwang ang kapanganakan ng sanggol. Naging masaya ang lahat ng magkasama anuman ang pagkakaiba. Nang maghiwa-hiwalay sila, sinimulan ng mga taga-nayon tawaging doktor si Seo. Habang naglalakad siya pauwi, napangiti si Seo. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka, kinilala na ngayon ng mga tao si Seo bilang isang doktor. Lumipas ang ilang buwan. Ngayon si Seo ay may maraming pasyente, at mayroon siyang katulong na tutulong sa kanya. Narinig ng tenga ni Levin ang balita tungkol sa klinika ni Seo. Nagalit si Levin na kung ang doktor na dinala ng alkalde ay nagsimulang pagkatiwalaan ng mga mamamayan, kung gayon ang kanyang pagkakataon na maging alkalde ay mas magiging mahirap. Kailangan niyang kumilos kaagad, dahil malapit na ang eleksyon. Pagkatapos ay inutusan ni Levin ang kanyang mga tauhan na maghanap ng impormasyon na magagamit para sirain ang mabuting pangalan ni Seo. Samantala, sa paaralan, sa panahon ng mga aralin sa palakasan, nagsimulang ipakita ni CV ang kanyang husay sa paglalaro ng soccer, na nagpapasigla sa lahat. Ang batang itim na palaging kinukot siya ay idolo na ngayon sa paaralan. Isang gabi, inanyayahan sina Seo at Ann sa isang hapunan. Isang gabing magkasama sa bahay ng alkalde. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang tinalakay ng alkalde ang desisyon ni Seo na tanggihan ng isang alok na trabaho upang maging personal na doktor ng Pangulo ng Afrika at gustong lumipat upang maging isang mamamayang Pranses. Nang marinig ang kwento, nagulat si Ann, dahil hindi pa sinabi sa kanya ng kanyang asawa ang tungkol dito. Si Ann, na galit ay umalis kaagad. Galit na galit siya kaya umuwi siyang mag-isa sa Afrika. Simula nang umalis si Ann, hindi na makapag-focus si Seo. Noong araw na iyon, habang ginagamot niya ang isang pasyente, biglang dumating ang pulis sa klinika at inaresto si Seo sa paratang bilang isang ilegal na immigrant. Ito ay dahil hindi na-renew ang kanyang permit sa paninirahan sa France. Sumuko si Seo. Sa kabilang banda, si Levin na nangangampanya sa harap ng mga tao. Siya pala ang utak sa likod ng pag-aresto kay Seo. Habang patuloy na ginagawang masama si Seo, nangangako siyang hahanap siya ng mas mabuting kapalit na doktor at babayaran niya ang mga gastos sa kalusugan para sa kanila. Samantala, sa istasyon ng pulisya, sinubukan ng alkalde na ipagtanggol si Seo, ngunit walang kabuluhan. Ang batas ay ang batas. Sa ngayon, kailangang bawiin ang kanyang lisensya para sa kanyang klinika. Kinagabihan, pagkatapos payagang umuwi mula sa istasyon ng pulis, sa kalye, naulising ng gusto si Seo. Nang makita ang kalagayan ni Seo, nakaramdam si Jean ng pagkadurog ng puso. Niyaya niya si Seo na umuwi kasama niya. Ngunit dahil sa kanyang kalasinggan, lumihis si Seo. Kinabukasan, inimbitahan ni CV ang kanyang ama na manood ng soccer ng magkasama. Sa mga stand, nalito si Seo kung bakit nawawala si CV. Nang makita niya ang film, laking gulat niya, dahil naglalaro si CV sa laban. Nang makita niya ang kadakilaan ng kanyang anak, talagang proud si Seo. Pagkatapos ng laban, dahil hindi makontak si Ann, tinawagan ni Seo ang kanyang hipag. Nagpadala ng mensahe si Seo, na nagsasabi kay Ann na nanood lang siya ng soccer match ni CV. Kung dumating si Ann para manood, maipagmamalaki niya ang kanilang anak. Humingi din ng tawad si Seo. Umaasa rin siyang uuwi si Ann bukas para manood ng drama ni Kamini sa school. Si Ann, na narinig din, sa wakas ay nagpaubaya. Kinabukasan, nagsimula ang halalan ng alkalde. Gayunpaman, pinipili ng maraming residente na umiwas at hindi masyadong interesado sa politika.
Nakuha ni Seo ang ideya na kung muling mahalal ang kasalukuyang alkalde. Tiyak na mabubuksan niyang muli ang kanyang klinika. Nagmadali siyang pumunta sa bar at sinabihan ang mga mamamayan na iboto ang kasalukuyang alkalde. Ipinaliwanag niya na kung manalo si Levine sa halalan at nahalal bilang alkalde, babalik si Seo at ang kanyang pamilya sa Africa. Kung babalik siya sa Africa, nangangahulugan ito na aalis rin si CB sa soccer team. Kung umalis si CB, matatalo ang soccer team ng paaralan, ang ipinagmamalaki ng bayan, dahil mawawala ang kanilang pangunahing manlalaro. Nang marinig ang sinabi ni Seo, nagulat ang lahat. Nangako sila na hikayatin ang iba na pumunta at bumoto. Nang matapos ang proseso ng halalan, nagtipon si Seo at ang mga taga-nayon sa harap ng paaralan. Hindi nagtagal, dumating na si Ann. Napakagaan ng loob ni Seo, ngayon ay buo na ang kanyang pamilya. Nang handa na ang lahat, nagsimula ang laro sa paaralan. Ang pagtatanghal ng drama sa oras na ito ay sadyang ginawa ng mga bata upang gunitain ang kwento ng paglalakbay ni Dr. Seo. Mula sa simula ng pagdating sa France hanggang ngayon. Nang makita ang kwento ng pakikibaka, ang buong tao ay naantig. Pagkalipas ng ilang buwan, mula nang mahalal muli ang dating alkalde, nagawang muling buksan ni Dr. Seo ang kanyang klinika. Hindi lang iyon, ngunit nabigyan na siya ngayon ng French citizenship. Lumipas ang mga dekada, at sa kabila ng kanyang katandaan, hindi tumitigil si Seo na italaga ang kanyang sarili bilang isang doktor na laging naka-standby sa tuwing kailangan siya ng pasyente. Ngunit noong gabing iyon, nang gustong pumunta ni Seo sa bahay ng isang pasyente, na aksidente ang kotseng minamaneho niya. At bilang resulta ng aksidente, namatay si Dr. Seo. Sa araw ng libing, lahat ng mga residente ay nagsisiksikan. Ang debosyon ng itim na doktor ay laging tatandaan sa puso ng lahat ng mga tao sa bayan. Salamat sa panonood, kaibigan.